Hello again, and welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harabel. We're gonna talk today, respect the highest court of the land, which is, wala nang iba kundi the Supreme Court. Nakaraan, no, last nating video, we are talking about what happened, kung ano pong pinagsasalita po ng mga tao kung kontra po sa ating Supreme Court. At ang pinakamasakit po ay tuta ng mga Duterte. Alright. Okay, we'll talk about this. Bakit kailangan po nating respect ang highest court or respect the highest court of the land. At siyempre alam naman po natin walang iba kundi ang Supreme Court. Pero meron po kasing nagsasabi na talagang magkapantay lang ang executive, legislative, saka yung judicial. Now, that is the three branches po. Pero tandaan po natin na okay, ito po, maging klaro po. Para sa akin, hindi po ako bagado, but I studying according to sa aking nabasa, and hopefully na let me correct, no, sa comment nyo. Willing naman po ako makinig. Pero sa aking pong pag-aaral, sa pagbabasa, open na kasi ngayon na pag tayo nag-aral patungkol po sa law o sa rules ng Constitution, ay posible po tayo magkakaroon ng kalaman dito kahit hindi po tayo abogado. Hindi po pwedeng wala po tayong alam, no, pagdating po sa layi. Ibig sabihin, no, matuto po tayo bawat isa kahit hindi po tayo abogado. Now nandito po tayo sa part nito. Nirespect ko naman po ang mga lawyers o mga bihasa po sa layi, and so, according lang sa aking pag-aaral din po sa nababasa, kasi nagbabasa din naman po tayo, lalo na po ngayon madali pong mag-aral po pagdating po sa Constitution. According naman po sa mga talagang yung yung hindi po sila one-sided. Napakaganda lang pa kasi sa isang tao pag hindi po one-sided. Pero pag one-sided ka sa iyong sarili, ay tinako, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka talaga matututo, magiging bias ka, no? Pwede maging destructive ka, no? The word destructive, talagang kasiraan po yan. Pero pag kahit na tao is always constructive, which is positive, ay magkakaroon po ng magandang pag-unawa yan sa pananaw po nito. Katulad dito ngayon, dahil napaka-destructive yung mga tao, ito na ngayon, isa din po si Senador Risa Ontiveros. Hindi ko po kung bakit sinabi niya pong ang kaluluwa niya daw. Kayo na lang po ang makinig. Okay. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte, sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinranspit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Wow. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. Parang nabulunan yata si Senador Ontiveros. Parang kinakabahan ba? Pero hindi maganda, no? I don't like what she say. Bahala na po kayo mag-judgment. Kung nagandahan kayo sa sinasabi ni Senador Ontiveros, nasa inyo na yan. Pero para sa akin, I don't really like her. Kaluluwa niya daw. Saan ang puntang kaluluwa niya?
Buti pa si ano ngayon, yung si Senador Laila de Lima pagkatapos ng kanya pong sinabi ay talagang grabe din po ang kanyang pagtalaktak ng kanyang pagsalita against po sa Supreme Court na nakalimutan niya she is a lawyer pero nakakalimot siya pagdating po sa konstitusyon. Okay? Pero na bandang uli na himasmasan din siya, ito nang nangyari. Okay? Ano pong kanyang sinabi? No, humingi po siya ng tawad. Alam nyo kasi kung hindi po dahil sa Supreme Court, naging di po balance sa panahon po ng ating former President Roa Duterte, sigurado po kulong na po si Congressman Laila de Lima. Oh no. Or former Senator Laila de Lima. So, yan po, at least naghambol siya, naghumingi ng tawad. Sila nga, it is not my intention to falsely accuse the Supreme Court of not considering the side of the respondent House of Representatives. Okay? So, at least, she's asking for forgiveness. Hindi patulad natin ni Senador Taveros, parang akala mo kaluluwa, saan napunta kaluluwa mo? Ito naman ba, Senadora, I'm sorry, I really respect you. Pero pagdating po sa ganitong constitution, nawalan po ako, I really don't like, di po maganda yan. I will quote this biblically. Bakit po natin i-respect po ang desisyon ng Supreme Court, nga bakit po naging unconstitutional. Kung mali man yun o tama, we have to respect because that is the decision of the highest court. Huwag po tayo makinig sa mga retard, no? Sa mga retard na husgado. Wala na po sila diyan, wala na po silang authority, wala na po silang power. Itong dalawa ngayon nagpapakita, no? Ito po si Carpio, dating retired judge na si Carpio. Ano pang pakialam mo pa sa paano ba papakitang tao, pasikat pa po kayo? Wala na po kayo sa posisyon. Di ba? Wala na kayo sa posisyon. Ba't pa ito namang media, ang media naman, humingi pa ng advice pa naman. For what? For what reason? Para lang just to please at ipahiya pong ating Supreme Court. Natapos na, pinahiya na po ng ating gobyerno ang Supreme Court na ginawa po sa ating former President, Roa Duterte, na pinadakip papuntang ako naman. Pabalik-balik naman. Hindi pa natatapos ang mga issue dito. Move on po tayo. Okay, move on na po tayo, magtrabaho na po sana tayo. Pero ito po, just to clear up lang, kahit hindi po ako abogado, nagbabasa din po ako. Dahil kung may chance lang na mag-aaral po din po ako na abogado, mag-aaral ako na abogado. Kayo lang ba? Kayo lang ba marunong magbasa? Nako ba naman? Ang Bible is 66 books. How many times I was reading the Bible? Iwan ko lang kung nagbabasa kayo ng Bible. Kung nagbabasa kayo ng Bible, mali po inyong ginagawa. Ito na. Dito na po tayo. Okay, salamat Laila, ating congressman, representative, Laila de Lima. Sige, ito na po. We are here. Bakit po kailangan po nating i-respect ang highest court of the land? Alright, saglit lang dahil po ang aking sarili hindi ko po makita. Up. What's that? Okay, wait lang ha. Yun. Sige. Ito na ngayon at kita natin yung three branches of Philippines government. This is ito pong napakalaga na maintindihan po natin na meron pong legislative, executive at judicial. Okay? Power, which is the three branches. Ama po ang sinasabi nila na may magkaiba po ang kanilang posisyon. Pero in one purpose. Nagkakaisa po sila pagdating sa word na constitution. Ano ka naman ba, Senador Montiveros? Gusto mo talagang humiwalay sa sa constitution eh. Parang ikaw ay mayroong gusto may constitution. Actually, you are posing something wrong. Marami ka ng kalaban. I'm sorry, ha?
Pero that's very true. Three branches of PH na government. So, the role of the word constitution, kaya nga sinabi po ng ating Supreme Court, unconstitutional. Because why? There are always a role. Okay? Patungkol po sa ating law of the land na dapat po sumunod. Okay? Ating po talakayin. Hindi po ako magaling pero binasa ko ito. Kung may mali man ako, let me correct kaya para mapag-aralan natin maayos. Okay? Let me correct. Comment po kayo. Now, don't worry. We'll accept whatever you are commenting. I-respect ko po yan. So, there are three branches. So, sa three branches na yan, the Philippines operate under a presidential republic system with separation of powers among the executive, legislative, and judicial branches. Each branch has distinct, okay, very clear po yan. Each branch has distinct functions and powers. Mayroon po sa kanya-kanyang power, okay, and functions. And checks and balances to ensure no single branch becomes too dominant. Meaning, wala pong magkakaroon sa kanilang, okay, mayroon pong magsasaway, bawat isa po sa kanila. Yun po. Pero pagsasaway nito, it is because of the word constitution. Because of the law of the land. So meaning, ang judicial, siya po ang pinaka-last na mayroon pong command na roles kung tama ba ang aksyon ng executive o tama bang aksyon ng roles ng legislative. Kaya tama po si Senadora, para sa akin, exactly, tama po si Senadora Chis Escudero and Senadora Alan Cayetano. Wow. Parang natututo na rin ako sa mga taong magaling dito. No? Po si Marcolita, Aldous Marcolita, siyempre natural lang yun po. Maka Duterte. Pero he has a point. He has a point of view na talagang exactly what is the real thing to understand about the constitution of the law. Tatawanan lang kayo ni Marcolita, Senador Marcolita. Ko si Senador Chis Escudero pa. Ano ba naman kayo? Actually, gusto lang mag-impeach yung laban po. Ang wala naman, patulad ko, hindi naman po ako maka-Duterte, hindi naman po ako maka-Marcos. Mas maganda nga yung ano ka lang yung independent pa. Hindi ka one-sided. Para makikita mo sinong mali at tama. Di ba? Mayroon po tayong, alam naman natin yun. Diba? So, that is po ang operate na yan. Now, let's go. Bibilisan ko po. Alright. Now, the first one na ating po pag-uusapan ay ito pong tawag nating executive. Walang iba po yun ang ating president. Yun po yan. Nagsuuna sa nakaraan. So, ang executive branch is headed by the president. Now, he is both the head of state and the head of the government. Siya po ang lahat, meaning tatay po yan. Katulad po ni PRD, natatawag po siyang Tatay Digong. The people, most of the people, Filipinos respect him. Even I respect former President Duterte. Dahil sa totoo naman, maganda talaga ang kanyang panahon po ng pandemic. Di ba? I don't know kung si President Marcos siguro ang nakatuon sa ating pandemic. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Sige. Yan po. Pero kasama yung Vice President dyan sa kabinet. Pero ang kakalungkot, wala na ngayon ang ating Vice President. Parang tinanggalan po ng, sige, kanila naman yun eh. Wala tayong pakialam dyan. Bahala sila dyan. That is the role. Basta, yan po ang executive. Okay? Now, dito naman po tayo sa legislative. Legislative po ay walang iba kundi ang Senate. Now, so, legislative branch is also known as Congress. It is bicameral. Bicam. Tama ba? So, consisting bicameral? Sorry po. Consisting of the Senate, upper chamber po. And the House of Representative is the lower chamber. Meaning, dalawang chamber po yan. No? Upper chamber and tatawag din pong lower chamber. Mataas pa rin ang Senate sa House of Representative. Kaya po, nakat nila yung kanilang reklamo po patungkol po sa ating VP President. So, yan po ang roles ng legislative. Okay? DRZ has
the Senate has 24 members, while the House of Representatives has a variable number of members based on population. Depende po sa population. Okay, at least alam po natin. Kaya po, yan po ang kanilang bangayan ngayon. Bakit? Sila, bagbaga yung Senate ay sila pong taga sumbungan talaga ng ganun po. No? Mula po sa lower chamber. Okay, tuloy po tayo. Dito po tayo sa pinaka-importante nating pinag-uusapan. Dahil marami po talagang nagsalita ng di maganda po. Tulad po ni Gadon, no? Ni Percy, yun po si Richard na kuno ay bagay license na naman yan. Political analyst daw. Okay, so dito po tayo ngayon. So that's natawag po nating Supreme Court. So ang judicial branch is the Supreme Court po. Headed by the Supreme Court, the highest court in the Philippines. Yeah! Ito na po. The word highest court in the Philippines. Then sasabihan mo ng parang bastos, parang parang ginawa mo siyang walang silbi. At ito pong nangyari kasi, naalala nyo sa panahon ng hinuli po, no? Dinala po si President si PRD po sa ICC. Ito po, nilaspangan po na tumahimik lang dito ang judicial branch, ang Supreme Court sa ginawa po ng ating executive. Wala po tayong magawa. Yan po, saka ng Congress, no? Ng lower chamber. Nakakalungkot. Woo! Ay nako. Yan po ang inapaka na po nila yung yung ating Supreme Court. Ito po ang katotohanan. Ito po talagang katotohanan. Huwag na natin punta abutin mapatungkol diyan kasi malalim na yan Baka hindi ko na maabot yung mga ganyan. Nasa matatalino na talaga yan. Mga alam talaga lalim sa pagdating diyan sa mga ganyang kaso. Anyway, dito lang po tayo. Okay. Ibig sabihin, ang Supreme Court is the highest court in the Philippines. Ito yung kalawa. Sila yung interprets laws, settle legal disputes, and ensures the laws are applied fairly. Okay? Di ba? Siyempre, include din naman dyan mga Court of Appeals, Regional Trial Courts, and Municipal Trial Courts. Kaya maraming po, may nakit-akit pa from lower down to, di ba? So until sa time yung pinaka-last, yung pinaka-highest court na sabi natin is the Supreme Court. Wow! Yan po ang maintindihan natin. Kaya pag may pira ka, akyat mo lang doon sa Supreme Court kahit patalo ka dito sa baba. Pag ang Supreme Court, no, kaya bias po. Anyway, I believe naman po sa mga ganitong kaso na makikita natin kasi ito po sila ay nagkaisa. Huwag po tayong makinig sa mga retired na judge po. Katulad po ni Carpio o sino pa yan, na mga tarpulano na yes, you are a judge before but you are already retired. Halimbawa ko lang ito wala na po kayong kapangyarihan. Parang nilapastangan nyo dati yung inyong posisyon. Parang aso ba? Di ba ang aso pag niluway ang pagkain niya, kinakain niya pa ulit? O, di ba? Ano ba naman? Nako. Ito po sila ay nagkaisa, pinag-usapan ito. Okay? At tahimik lang. Pero ang kanilang mata ay nakaabang po. Pag sobra na panahon, nag-aantay lang sila sa tamang panahon para magsalita at magsabi ng unconstitutional. Ay, nako. Magtrabaho. Kasi nga naman, magtrabaho na lang kayo. Para matapos na tong impeachment para iba naman ang content ko. Nakakasawa ng ganitong nakakaumay na rin Pasensya sa ating mga kaibigan, ganito talaga wala tayong magawa. This is part of ay nako. That's part nakikita natin So yan po. Nakakalungkot lang ang mga sitwasyon na yan. So ibig sabihin yan po ang kailangan po nating i-respect ang highest court of the land. No? Pwede niya po ikulong ang ating paalisin sa posisyon ng ating president kahit ang sa Senate pa yan o sino pa yung nandyan sa posisyon ng politicians
o kahit po nandyan sa mga mga nagtatrabaho po sa government ay kayang paalisin po ng Supreme Court. Kaya matakot po kayo. Kaya ngayon, yan na. Kakasuhan na po yung tatlo. No? Secretary Gadon, Larry Gadon, si Congressman Percy, ano ba yan? Then ang ating ang political analyst na si Richard, I don't talk ang pangalan niya, ang hirap sambitin yan. So yan po ay harapin nyo na lang kung anong sasagot nyo po sa Supreme Court. Lagot na kayo. Now, this is the last I can say. Okay? Dito po sa last. Pakinggan nyo po. Ito po yung huli. Bakit nating i-respect ang highest court? Kahit ako po ay kailangan ko po mag-respect sa highest court. Okay? Sinasabi na po, nag-advise ng pong iba ng mga senators, iba kahit po mga congressman na iba, o kahit sino pa dyan, i-respect po ang desisyon ng ating Supreme Court bilang paggalang po yon. Biblically. Alright. Now, biblically, dito po tayo. Sa Bible po tayo mag-quote. Okay? Kahit po sino nakaposisyon dyan, kahit sino pa yan, lagot po sila. Kahit presidente, senators, congressman, governor, or down to them, lahat po sila ay sumunod po sa Constitution. Biblical, the Bible says, kung mayroon po tayong takot sa salita ng Diyos. Okay? Si Apostol Pablo po nagsabi, Romans chapter 13 verse 1 to 2, in King James Version po ang aking version Bible version. Sa chapter 13 verse 1, let every soul be subject unto the highest powers, for there is no power but of God. The powers, okay, that are ordained of God. Hindi naman po ang Diyos literal na nag-ordain sa kanila. But because of this is the law of the constitution of the highest court of the land, dapat po tayo sumunod. This is the power of God. So kung hindi po tayo sumunod, ito po ang verse 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist it shall receive to themselves damnation. Lagot na kayong tatlo. Lagot na kayong tatlong Secretary Gadon. I'm sorry to tell you, this is the biblical line I'm talking. Kung alam mo po yung layi, ako'y naman pastor, alam ko rin po ang biblical. Sumunod po kayo. Huwag kayong basta lang batikos sa ating Supreme Court. Because whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. O, di ba? And they had resisted shall receive to themselves damnations. This is now we're talking about the Bible. It's biblical. As being a Christian, we should learn and we should respect. It is not about a person. It is about the office of the Supreme Court. Alright, ito na po. Maraming salamat. Sana po mayroon po nakuha sa ating pong pinag-usapan. Maraming salamat po. Sana po nabigyan ko po kayo ng way na inyo pong naunawaan ang ating mahabang video ngayon. Although mahaba ba, pero pasensya na po kayo. Gusto lang po natin kasing sulbarin ang itong issue. Sana po mayroon din po kayo nakuha kahit papaano. I'm sorry, sasabi ko hindi po ako abogado, pero nag-aaral din po ako. I'm always inano ko lang po yung Bible at saka yung bakit po kailangan nating i-respect ang the highest court of the land. Okay? Again, this is Share Your Story Ronnie Harbel or Pastor Ronnie Harbel. Patuloy po tayo mag-uusap. See you next time again. Okay. Ating siguro pag-uusapan yung patungkol po sa sinabi naman ni Senator Estaviros na against kay Senator Chis Escudero. So, salamat po. God bless you all. In the name of Jesus Christ. Bye-bye po.